Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 13, 2026, Martes ng unang linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang aklat ni Samuel chapter 1 verses 9 to 20. Noong mga araw na iyon, matapos kumain sa silo, malungkot na nagtindig si Ana at nanalangin sa templo. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng templo si saserdoting Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin sa Panginoon. Ganito ang kanyang panalangin. Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung diringgin ninyo ang inyong abang alipin at inyong kahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, bagkus ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki. Ihahandog ko siya sa inyo habang siya ay nabubuhay. Hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Habang nananalangin si Ana, pinagmamasdan siya ni Eli. Kumikibot ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig sapagkat siya ay nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya ay lasing. Kaya lumapit ito at sinabi, "Tama na yan, umuwi ka muna, matulog ka para mawala ang pagkalasing mo." "Hindi po ako lasing," sagot ni Ana, "ni hindi po ako tumitikim ng alak. Ako po'y aping-api at idinudulog ko lamang sa Panginoon ang aking kalagayan. Huwag po ninyong ipalagay na napakababa ng pagkababae ng inyong alipin. Inihihinga ko po lamang ang aking damdamin." Dahil dito, sinabi ni Eli, "Magpatuloy ka ng mapayapa at naway ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong hinihingi." Sumagot si Ana, "Magkatotoo po sana ang inyong magandang hangarin para sa akin." Pagkasabi niyon, nagtindig siya at kumain. Wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Kinabukasan, maagang-maaga silang sumamba sa Panginoon at umuwi sa Rama pagkatapos. Sinimpingan ni Elkanah si Ana at dininig ng Panginoon ang dalangin nito. Naglihis siya at dumating ang araw na siya ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, "Siya'y kaloob sa akin ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa kwento dito po sa ating unang pagbasa sa unang aklat ni Samuel, kung saan maririnig natin ang kwento ng pinagmulan din ni yung kwento sa Bible na si Samson. Pero dito maganda po na makuha natin po yung aral na binibigay sa pamamagitan nito ni Ana. Na si Ana ay isang baog at talagang napakalaking problema para sa isang babae ang hindi magkaanak. Kung kaya't dito nga sabi halos umiyak na siya sa pagdarasal. Dito matapos nga na makausap niya yung isang saserdote na si Eli o Eli, ay kahit papano sabi nga matapos silang mag-usap at sabihin na ipagpatuloy ni Ana ang kanyang pagdarasal, nakadama ng kaginawahan at kaluwagan ng kanyang kalooban matapos sa itong gawin. Magandang bagay po ito na paalala sa atin minsan. May mga problema na akala natin wala ng solusyon, akala natin wala ng lunas o hindi na matatapos. At mabigat ang dalahin natin. Pero yun nga po, huwag natin kakalimutan na idaan ito sa dasal. Hindi man ito masagot agad-agad, pero nakakahinga tayo. Kasi maganda po na hindi natin kinikimkim yung ating nararamdaman. Maganda na mayroon tayong nakakausap, mayroon tayong napagsasabihan. At maganda rin na dapat bukas ka sa iyong kalooban. Hindi mo filter, hindi mo itatago, hindi mo susubukan na ibahin, kundi maging totoo kung anong nararamdaman, ibahagi mo, na sa ganon ay
maging maluwag ang iyong kalooban gaya ng nangyari kay Ana, no? At nawa maging inspirasyon ito para sa lahat na mayroon pong pinagdaraanan, lalo na pakiramdam nyo ay mag-isa lang kayo. Tandaan natin, nakikinig ang Diyos sa atin at ang Diyos din na magpapadala ng makakausap natin. Muli po, isang magandang araw sa inyo po lahat.